Kaugnay sa iba't ibang problema sa edukasyon sa bansa at iba pang issue sa Senado. Bakapayan po natin ang bagong chairman ng Senate Committee on Basic Education, Senador Bam Aquino. Senador Aquino, magandang umaga po. Yes, good morning Igan. Magandang umaga. Okay, una po, paliwanag lang po at yung pagsali nyo sa Senate Majority, para maituloy nyo lang yung mga pinangako nyo nung kampanya. Opo, mahalaga po yung na-aksyonan yung mga problema ho natin sa edukasyon. Nasa crisis level po ang educational system po natin. Kaya mahalaga po na matugunan ang mga problemang ito. At magagawa mo lang yan kung hawak mo talaga yung Committee on Education. At yung Committee po ng Edukasyon sa ating tradisyon, sa ating kasaysayan ay naibibigay po talaga sa mayorya. Kaya naisip po natin na sumama sa mayorya para makuha ang komite at maipasa po itong mga reformang mahalaga. Pero hindi ang inyong paninindigan. Well, pareho pa rin kasi yung national alignment, no? Hindi ho tayo sumama sa administrasyon o sa oposisyon. We remain independent, pero sa Senate, no, yung dynamics po diyan iba talaga. Kaya parehas pa rin ang ating national political alignment, pero sa Senate nagmayorya po tayo para sa Education Committee. Sabi ng Pangulo sa kanyang SONA, edukasyon pa rin ang main priority sa kanyang administrasyon. Ramdam niyo po ba yung mga kasalukuyan pong mga hakbangin ng gobyerno rito? Well, makikita natin yan sa budget, Igan, no? At nung isang araw, nanawagan na nga tayo na itaas ang budget ng edukasyon, gawin natin tong highest ever sa ating kasaysayan para matugunan yung iba't ibang mga problema at babantayan ng Committee on Education yung mga pangakong yan, no? Of course, natutuwa naman tayo na gagawin priority ang edukasyon sa susunod na mga taon, pero kailangan bantayan, kailangan masigurado na yung mga binabanggit sa SONA nangyayari talaga, may pondo, nai-implement ng maayos, at nakukuha natin yung iba't ibang grupo na magsama-sama at magtulungan para sa issue na ito. Ano po uunahin nyo para tugunan itong nakikita mga problema sa edukasyon? Well, Igan, meron tayong 7-point agenda, no? Nilathala na natin to nung nakarang araw sa Senado. Yung problema natin sa mga classrooms. Over 165,000 classrooms yung kakulungan natin. Yung mga kabataan po natin, nag-aaral po sila sa mga covered courts, 2 shifts, 3 shifts. Sa waiting shed pa nga yung iba nag-aaral, nagkaklase, no? Mahalagang matugunan natin to. Yung problema natin sa internet connectivity, no? Marami pa rin sa mga eskwelahan natin, hindi sila connected to the internet habang napasa ko na. Noong 2017 pa yung batas para sa libreng internet sa mga public school. Nandyan yung problema sa kurikulo. At alam natin na 2 years behind ang ating mga estudyante. Yung grade 3 ay parang grade 1, yung grade 6 ay parang grade 4. At marami sa mga kabataan natin may paghihirap pa rin sa pagbabasa at pag-iintindi. No? Nandyan yung problema natin sa nutrisyon. Marami sa mga kabataan natin pumapasok gutom. Pag gutom ka, hindi ka makapag-aaral. Nakapagpasa na rin tayo, Igan, nung nakaraang termino ko, yung feeding program law na kailangan ma-implement, kailangan mapondohan at siguro kailangan i-amend ng konti para talagang lahat ng school learners natin ay makakuha ng pagkain. Nandyan yung problema natin sa textbook na hindi umaabot, no? May mga textbook pong binibili ang national government, pero kalahati lang nito ang nadi-deliver sa mga kabataan natin. Opo. In fact, baka nga less than half pa ito. Yung problema sa atin sa pagtulong sa mga teachers, marami sa mga guro natin overworked, underpaid. Opo. Kailangan natin silang tulungan. And panghuli na lang, Igan, ito Opo. mainit rin to, yung problema natin sa employability o trabaho. No? Of course, nandito yung issue ng K-12. Mahalaga na matugunan yung issues natin ng K-12, yung ating grade 12 graduate, dapat employable sila at matupad yung pangako ng programang ito na kung gagraduate ka ng grade 12, hindi ka nakapagkolehiyo, dapat kaya mo na magtrabaho. Yan yung 7 main agenda points natin. Nung nakaraang araw sa Senado, marami ring minungkahi yung iba nating kasama tungkol rin sa bullying, tungkol sa iba't ibang mga bagay at nangako naman tayo na tatalakayin natin to, hahanapan natin ng solusyon at mahigit sa lahat, hahanapan natin ng pondo para mapondohan ito at masigurado natin yung pera ng bayan na pupunta talaga sa tama. Salamat po. Dumako tayo sa impeachment, Senador. Opo. Pag-uusapan sa August 6 ng Senado, kayo ba'y nanumpa na bilang member ng impeachment court? Well, yan nga, Igan Yan yung isa sa mga debate namin nung caucus. At pag-uusapan namin to sa Wednesday. No? Ang pakiwari ko po kasi, dapat mag-convene yung impeachment court, manumpa kami bilang senator judge at doon mag-decide, no? Kung anong mangyayari, kung conviction, acquittal or dismissal ba yung mangyayari. Ang mukhang ang pakiramdam po ng iba
ay hindi na mag-convene ng impeachment court kahit man lang mag-decide kung ano yung gagawin, no? Opo. So ito mismo yung mga debate natin sa Wednesday at naghahanda na rin po kami para ibigay yung ating posisyon dito po sa isyong ito. Initially, posisyon nyo, dapat ituloy ang impeachment trial? Yes. Dapat pong ituloy, ang Senado po ang siyang may kapangyarihan pagdating sa impeachment court at pagdating sa impeachment, no? Kaya ang isang posisyon po natin, i-convene ang impeachment court at doon mag-decide bilang impeachment court kung ano po yung gagawin, no? Hindi po ito tungkol sa guilt or innocence ni Vice President Sara Duterte, ito po tungkol sa independence ng Senado, no? Igan, sa ating kasaysayan, yung Senado, ang tawag diyan, last bastion of democracy. Ang pinakahuling hantungan pagdating sa ating demokrasya, mahalaga na independent ang Senado, isa itong co-equal branch of government na siyang may kapangyarihan kapag dating sa impeachment. Kaya mahalaga na matuloy ang trial at doon mag-decide, no? Pero ang pakiramdam ato ng mga kasama ko, Igan, ay sundan ang naging desisyon ng Supreme Court. Baka wag na nga hintayin ang motion for reconsideration ng House of Representatives. Oo. At yun na, no? Yun na yung desisyon sa Wednesday. Kaya tingnan na lang po natin kung ano po yung magiging debate at botohan pagdating po ng Wednesday. Maraming salamat, Senador Bam Aquino. Ingat po kayo. Salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.